Kinumpirma po ng Department of Justice na nahaharap ngayon sa reklamo sina Senator Jinggoy Estrada at si dating Senator Bong Revilla. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scam. Ayon po sa Department of Justice o DOJ, tatlong magkakahiwalay na reklamong plunder ang isinampa sa dalawa, pati na kay dating Congressman Zaldi Co. Sa ilalim po ng batas, maituturing na plunder ang pagkamkam ng hindi po bababa sa 75 million pesos mula sa kaba ng bayan. Sa ngayon po, nagumpisa na ang preliminary investigation ng DOJ sa unang plunder case. Nauna nang naghain ng kontra sa laysay si Revilla sa hiwalay pang kasong kinakaharap sa flood control scandal. Itinanggi rin niya ang mga alegasyon na tumanggap siya ng kickback sa anumang proyekto. 50 million ata ang plunder. 50 million. Actually, before yata 75. 75, ginawa na lamang po Binabang ngayon 50. ng 50 million. Oo, para daw medyo saktong nakaw lang. Mas pabor pa rin sa magnanakaw hindi ba? Ito mga kapatid. 49 Isipin mo yun, imbis na 999,000. ganun na lang. Opo, hindi po plunder yun. Oo. Sige. At least klaro na po ngayon. Ito mga kapatid, overstaying na po sa Amerika si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Noong Nobyembre noong nakaraang taon ang kumpirmahin ng Bureau of Immigration na nakaalis na po sa bansa ang dating kalihim. Sinamahan daw niya ang kanyang asawa na magpagamot sa ibang bansa. Ayon po kay Ombudsman Remulla, December 17 pa dapat nakauwi si Bonoan mula po sa Amerika kaya pwede na raw siyang maipa-deport dahil sa kanyang pag-overstay doon. Kabilang po si Bonoan sa mga ipapasabina ng Senado na may kinalaman pa rin po sa flood control at ang mangyayaring hearing nga po muli sa Lunes. Kung hindi siya sisipot, maaari po siyang ma-cite in contempt at ma-issuehan ng arrest warrant ng Senado. Una na ring sinabi ng palasyo na bineberipika na ang revelasyon ni Senator Ping Lacson na mali-maling coordinates daw ng flood control projects ang ipinasa ni Bonoan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naniniwala naman po si dating Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sinadya nga ang mali-maling coordinates ng flood control projects na ipinasa sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang po si Magalong sa nag-inspeksyon ng daan-daang proyekto sa flood control noong nasa ICI pa ito para matukoy kung tapos ba o hindi ang mga ito. Kaya nagtataka raw siya noon kung bakit mali ang coordinates samantalang may teknolohiya at gamit naman daw ang DPWH para itala ang mga ito. Paglilinaw po ni Magalong, hindi niya alam noon kung si Bonoan ang nagbigay ng maling coordinates. Hindi niya raw kinumpronta noon ang dating kalihim pero tinanong niya ito tungkol sa bilyong pisong nalustay sa flood control projects. Sabi ko nga sa kanya, billions were lost and you're telling us that you know nothing about it. Sabi niya, marami kasi akong inaasikaso din at nandiyan naman yung mga USEC at ASEC para i-supervise yan. Sabi ko rin sa kanya, have you conducted an investigation? Tagal niya sumagot. Sabi niya, yes. Did you ever file a case? Wala naman siyang pinile na case. Inamin niya. Makikita mo talaga na marami rin siyang, kumbaga, kulang din siya ng supervision at kulang din siya ng knowledge on the ground. Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, ikinatuwa ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang pag-issue ng warrant of arrest laban po kay Atong Ang at sa iba pang akusado sa kaso. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng isa sa mga kamag-anak na si Ryan Bautista o kaanak po ng mga nawawalang sabungero na si Ryan Bautista na napakalaking pag-asa raw ang naibigay nito sa kanila. Wala raw silang balak na makipag-areglo dahil desidido silang ituloy ang kaso. Nanawagan po siya sa negosyanteng si Atong Ang na sumuko na at harapin ang mga kasong naisampa laban sa kanya. Kay Mr. Atong Ang, total sinasabi mo inosente ka, ngayon mo patunayan na inosente ka, sumuko ka. Harapin mo kami, harapin mo ang batas, harapin mo yung kaso na sinampa namin sa'yo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!